Hi! Welcome back sa Ching's Kitchen. At ngayong araw, gagawa naman tayo ng Kapampangan sisig. Isang classic na Filipino dish na nag-originate sa Pampanga, na karaniwang paborito nating gawing pulutan o pang-ulam. Traditionally, gawa ito sa maskara ng baboy na pinakuluan, inihaw, tsaka tinadtad ng maliliit at nilagyan ng pampalasa at mga aromatics. At karaniwang sinaserve sa mga kitchen plate. Sa video na to, gagawa tayo ngayon ng version ko ng Kapampangan sisig. Simulan na natin. Sa isang kasirolang may tubig, ilalagay lang natin ang ating maskara. At lalagyan natin ng mga aromatics, gaya ng black pepper, dahon ng laurel, asin, at saka bawang na pinitpit ko ng konti. Pagkatapos, papakuluan natin to hanggang sa lumambot yung mga maskara. So habang nagpapalambot tayo, maghihiwa naman tayo ngayon ng mga aromatics. Gagamit tayo ng 2 puting sibuyas na idadice lang natin ng maliliit. Pagkatapos, gagamit din tayo ng siling maanghang, pero depende na sa inyo kung gaano kaanghang nyo gusto. Pwede nyo tong bawasan o pwede nyo tong dagdagan kung mas gusto nyo na mas maanghang. Para sa additional flavor, gagamit din tayo ng siling green. I-slicein lang din natin to ng maninipis. At maghihiwa din tayo ng 10 pirasong kalamansi para pampaasim. Kapag malambot na yung mga maskara, aahunin natin to at papalamigin ng konti. So kapag malamig na siya, gagamit lang tayo ng blowtorch para siguradong maubos natin yung mga natitirang balahibo. Then hihiwain natin to ng maliliit para mas madali natin siyang maihaw. At ngayon, ready nang ihawin yung mga maskara ng baboy. Meron tayo ditong hinalandang grill pan para mas madaling mag-ihaw. At iihawin natin to hanggang sa ma-render yung mga taba at matusta at para ma-achieve na rin natin yung smoky flavor. Ito kasi yung nagbibigay ng additional flavor sa ating sisig. At pagkatapos nating maihaw lahat ng mga karne natin, set aside lang natin to at papalamigin ng konti para mas madali siyang hiwain. So pagkayari naman nating mag-ihaw, ipiprepare ko lang tong mga atay ng manok para sa ating sauce. So itutuhog ko lang siya sa barbecue stick at iihawin din. At pagkatapos nating maihaw yung mga atay, gagawa na tayo ng ating sisig sauce. So sa isang mangkok, dudurugin lang natin yung mga inihaw na atay. Pagkatapos, lalagyan natin ng suka, lalagyan din natin ng asin at saka ng paminta. Tsaka natin dudurugin at hahaluin mabuti. Then pagkatapos nating durugin at haluin mabuti, ise-set aside lang natin. At ngayon, medyo malamig na ang ating mga karne, magsisimula na rin tayo maghiwa. Hihiwain lang natin siya ng maliliit na piraso. Then ilalagay natin siya sa mas malaking bowl para mas madaling maghalo mamaya. Itong paghihiwa lang naman ang medyo matrabaho sa sisig. So pagkatapos nito, maaari na natin itong ma-enjoy ng maayos. So pagkayari na nating mahiwa yung mga karne, titimplahan naman natin to. Una nating ilalagay yung sibuyas, susunod yung green na sili, pagkatapos yung pula. Lalagay na din natin yung piniga nating kalamansi at titimplahan natin to ng asin at paminta. Then ilalagay na natin yung sauce na prepare natin din kanina. At saka lahat ng natin nahaluing mabuti. At pagkatapos nating mahalong mabuti, tikman lang natin. Tapos i-adjust nyo na lang kung anong panlasa ang gusto nyo. At pagka okay na sa inyo yung lasa, magpe-prepare na ngayon tayo ng sizzling plate. So painitin lang natin, lagyan natin ng konting margarine, at saka natin ilagay ng sisig. Almost ready na to. Then isa-serve lang natin siya. Lalagyan lang natin ng konting garnish na additional na sili at saka kalamansi.
then ready na ang ating pork sisig. At ito na ang ating version ng sisig Kapampangan. So ano pa bang hintay natin? Tikman natin to. Bagay na bagay ito sa malamig na beer o kaya sa maraming kanin. Kaya kung nagustuhan nyo yung video na to, kita-kita tayo muli sa mga susunod kong upload.